Give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng biyaya na ibinigay nyo sa isang buong taon. Dalangin namin, Panginoon, na samahan nyo kami sa aming kadalanginan. Panginoon, mabigyan namin kayo ng papuri sa lahat ng bagay na ginawa nyo sa buhay namin. Lamang ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. So, kung mapapansin nyo po, ano po itong text natin, no? Hindi siya parte ng serye natin pagdating sa edification at sanctification. Pinili ko po itong text na to para ito na rin yung pinaka maliit na Thanksgiving ng ating church sa huling taon dahil hindi po tayo nakapag year end. Wala po tayong year end ngayon. Dahil dyan, iibahin din natin yung format ngayon ng ating prayer meeting. So, hindi mo po muna tayo magbibigay ng prayer requests. Kung may prayer request kayo or gusto kayo ipanalangin, gawin nyo na po yan sa inyong mga personal na panalangin. Pero ang gagawin po natin, this request, dahil isang buong taon naman, panay request ang ginagawa natin tuwing prayer meeting. Ang ibabahagi po natin mamaya lahat ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Yun yung magiging laman ng ating panalangin natin. Sige po, bilang panimula, sabi ko ulit dito, ulitin ko, "O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." Sa pagtatapos po ng ating taon, 2025, I feel na nararapat lamang bilang mga anak ng ating Panginoon na tumigil tayo at bigyan natin siya ng isang matinding pasasalamat. At yung text natin ngayon, iniimbitahan tayo na mag-reflect sa isang buong taon kung ano yung lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. At habang binabalikan natin yung buong taon, makikita natin na kung saan may mga araw na puno ng saya, may mga araw na mahirap, masakit, may problema, pagkukulang, may mga araw na sobra-sobra, may mga araw na victorious tayo para tayong nananalo, at may mga araw din naman na parang talunan tayo at nanghihina. At marami tayong panalangin sa Panginoon sa nagdaang taon na sinagot niya. At marami rin naman tayong panalangin na inaantay pa natin sagutin ng ating Panginoon. At yung iba, magtatapos yung kanilang taon na magse-celebrate sila. Yung iba naman siguro sa atin, hindi ko alam yung pinagdadaanan ng bawat isa, magtatapos yung taon nila na nag-endure sila sa mga problema na kanilang naranasan. Pero ang punto ko lang po, dito sa text natin, hindi sinabi doon na magpasalamat ka, depende sa kung ano yung nararanasan mo. Sabi dito, regardless sa kung ano yung nangyari sa buong taon natin, matutunan natin na magpasalamat sa ating Panginoon. Kung titignan nyo, hindi po sinimulan yung chapter na ito, verse 1 ito, unang verse sa chapter. Hindi ito sinimulan na nagbibigay siya ng eksplanasyon kung ano yung pinagdadaanan nung sumulat ni David. Hindi niya rin nililista dito lahat ng blessing na natanggap niya. Hindi niya nililista lahat ng kondisyon niya sa ating Panginoon. Ang sabi niya lang, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang punto ko po, marami sa atin, nagpapasalamat base sa ginawa ng Panginoon sa atin. Pero dito, hindi siya nakabase sa ginawa ng Panginoon. Nakabase siya kung sino ang kanyang Panginoon. Yung po yung tunay na pusong mapagpasalamat. Yung tunay na gratitude o pagiging mapagpasalamat, hindi po yan nakaugat sa kagaangan ng ating buhay, sa kagaangan ng ating nararanasan. Nakabase yan sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, pwedeng simulan ni David yung salmo na ito, na ilista niya lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kanya. Lahat ng pagliligtas ng Panginoon sa kanya, lahat ng yaman na ibinigay ng Panginoon sa kanya, lahat ng problema na kanyang nalampasan. Pero hindi Bago pa siya magbigay ng kahit anong testimony ng nangyari sa buhay niya, sinimulan niya muna sa isang utos, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung thanksgiving o yung pagpapasalamat sa ating Panginoon,
Hindi yan konklusyon ng ating pananampalataya. Kumbaga, ito mismo ang magpapakita ng ating pananampalataya. Ano po yung ibig sabihin? Pag sinabi natin konklusyon, di ba, sa school, sasabihin mo muna yung lahat ng bagay, katulad nung pinaliwanag ko ng linggo sa salitang therefore at wherefore. Hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, dahil ginawa mo yung lahat ng to sa akin, therefore, saka lang ako magpapasalamat sa iyo. Hindi yun sinasabi ni David. Ang sabi niya, whatever may happen, sapat yung persona ng Panginoon at pagkakakilala mo sa Kanya upang matuto kang magpasalamat. Ngayon, hayaan niyo itong ipaliwanag ko. Kasi baka iniisip natin, paano yan, Pastor? Kung pinahintulutan ng Panginoon na sa taong to, lahat na lang ng naranasan ko, masakit, mapait, nakakagalit, mamaya hihimayin po natin yan. Sabi dito, may panawagan ka, "Oh, give thanks unto the Lord." Magpasalamat ka sa ating Panginoon. Hindi po ito suggestion o opinion sa ating David, utos ito ng ating Panginoon. Ibig sabihin, intentional, dapat tayong magpasalamat ng buong puso sa ating Panginoon. At kapag intentional, ibig sabihin, kailangan nating pilitin at piliin na maging mapagpasalamat. Bakit? Dahil hindi po natural sa isang tao, lalo na sa isang makasalanan, ang maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Masakit man isipin kahit tayo minsan mga Kristiyano, kapag dumating na yung masasakit na parte ng ating buhay, yung pagpapasalamat natin nagiging pagdududa, nagiging pagtatanong, kine-question natin ang ating Panginoon, sinusumbatan natin yung ating Panginoon. That is why, inuutusan tayo ngayon ni Haring David, piliin natin maging mapagpasalamat. At ito po yung naghihiwalay sa isang tunay na Kristiyano, sa hindi tunay na Kristiyano. Paano ko po masasabi? Yung hindi tunay na Kristiyano, ang makikita niya lang sa buhay niya, mapait, masama, masakit, biktima siya, ang lumalabas sa bibig niya, pagrereklamo. Pero, yung isang taong may tunay na pananampalataya sa Panginoon, pagpapasalamat. Bakit? Dahil ang sabi sa Romans 8, all things work together for good. Na lahat ng nangyayari sa buhay ko, masakit man o hindi, masaya man o malungkot, pinapahintulutan niya ng Panginoon para sa aking ikabubuti. Ibig sabihin, sa lahat ng naranasan natin, kahit yung mapapait, matututunan dapat nating magpasalamat. Dahil para pa rin ito sa aking ikabubuti. At posible na kung saan, posible rin naman yung kabaliktaran, na Kristiyano ka, na sa dinami-dami ng blessing na natanggap mo sa ating Panginoon, yung pa-isa o dalawang masakit na pangyayari, doon ka lang nagfo-focus at wala ka ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Actually, ayoko gamitin yung salita, nagiging ingrato ka sa ating Panginoon. Tama po, no? Ungrateful ang Tagalog niya, ingrato. That is why, paulit-ulit tayo inuutusan, magpasalamat ka. Thanksgiving dahil hindi yan natural. At alam niyo kung ano po yung nagustuhan ko dito sa verse na to. Sabi doon, "Oh, give thanks unto the Lord." Sinulat din sa 1 Thessalonians 5:18, "In everything, give thanks." Hindi sinabing for everything. Pag for everything, ibig sabihin, base sa lahat ng natanggap mo, sa lahat-lahat ng natamo mo, magpasalamat ka. Hindi. Ang sabi doon, in everything. Ibig sabihin, sa lahat. Whether pangit, maganda, masama, o mabuti, masaya, o malungkot, in everything, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. At kanino directed yung utos ng pagpapasalamat? Sabi doon, "Oh, give thanks unto the Lord." Sa ating Panginoon. Hindi sinabing magpasalamat ka na swerte ka. Magpasalamat ka sa magandang kapalaran. Magpasalamat ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi, ang sabi doon, give thanks unto the Lord. And this is also the reason, yung dahilan, kung bakit pag may ginagawa tayong mabuti at may nagpasalamat sa atin, hindi natin tinatanggap ang kanilang pasasalamat. Bakit? Dahil kung ano man ang ibinigay natin sa kanila, galing yon sa ating Panginoon. Hindi po sa atin galing yon. Ibig
Ibig sabihin, gusto natin silang turuan na kung ano man yung natatanggap nilang blessing na nanggagaling sa mga tao, ang una nilang dapat pagpasalamatan ay ang ating Panginoon. At yung tunay na pagpapasalamat, talagang nakasentro lang yan sa ating Panginoon. Hindi yan nakasentro sa kabutihan ng tao, hindi yan nakasentro sa sitwasyon o sirkumstansya, at kahit pinapalya na tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, nananatiling matapat ang ating Panginoon. In the moment na kung saan, isipin natin kung bakit natin kailangan magpasalamat. Kung pumapalya yung mga tao, nadidisappoint tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi ba magandang isipin na yung Panginoon natin kailanman hindi magbabago? At sapat yun upang magpasalamat tayo sa Kanya. Sa mga oras na nalilito ka kung bakit nangyayari ito sa buhay ko, isa lang yung sagot ko. Kahit naman anong mangyari, hindi magbabago yung katotohanan na karapat dapat ang Panginoon ng ating papuri at pasasalamat. At yung pagpapasalamat natin, pinapaalala sa atin. May lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi po yan tsansa. Hindi yan swerte, hindi yan coincidence, at higit sa lahat, hindi yan nangyayari dahil lamang sa ating mga sarili. Alam po, hindi ko naman dinidisregard yung pagsisipag ng bawat isa ngayong taon. Sigurado ko, marami tayong narating. May mga kapatid tayong graduate. May mga kapatid tayo nakakuha ng bagong trabaho. Si nanay, saka ako. May mga kapatid tayong blines ng Panginoon financially. Pero, although pinagsikapan natin yung lahat ng bagay na yan, kailangan natin tandaan na lahat ng yan ay galing sa ating Panginoon. Sinusustain lang tayo ng ating Panginoon. Now, bakit kaya tayo inuutusan ni David? Oh, give thanks unto the Lord. Dahil yung pagpapasalamat ay isang uri ng worship. Yung pagpapasalamat ay isang klase ng pagsamba sa ating Panginoon. Kasi sa mundo, kapag nagpasalamat ka, nagiging magalang ka lang. Nagiging polite ka, nagiging courteous ka. Dahil itinuro sa atin, magalang at tama na kapag may nagbigay sa iyo, ikaw ay magpasalamat. Pero sa ating Panginoon, hindi lang yan pagiging magalang. It is worship. Bakit? Dahil kapag nagbigay kang pasasalamat sa ating Panginoon, dinedeklara mo na karapat dapat siyang pasalamatan. Pag publicly sinasabi mo lahat ng kabutihan ng Panginoon, pagpapasalamat mo sa Kanya, para bang ipinipreach ng buhay mo na matapat ang Panginoon sa iyo. Kahit sa mga oras na mabigat ang ating dinadala. At sa pagtatapos po ng taon, yung pagpapasalamat natin, iingatan yung ating mga puso na maging mapait, maging bitter, maging mapagmataas. Higit sa lahat, iingatan niya yung puso natin na malungkot. Subukan niyo po na kahit anong bigat ng dala niyo sa buhay, araw-araw magpasalamat ka sa Panginoon. Makikita mo na sa maliliit na bagay, hinahawakan ka ng ating Panginoon. Hindi ka manghihina, hindi ka malulungkot. Itinataas niya yung ating mga mata sa mula dito sa taon na lumipas, papunta sa ating Panginoon. Na hindi na nagmamatter kung ano yung nangyari sa buong taon, maganda man o pangit, ang nagmamatter, sigurado ka ngayon na dinala ka ng Panginoon simula January 1 hanggang December 31, nandito ka at binuhat ka ng ating Panginoon. No. Binigyan din tayo ni David ng dahilan kung bakit tayo magpapasalamat. Sabi niya, oh, give thanks unto the Lord. Hindi sinabi doon, because He gave you everything na kailangan mo. Hindi sinabi doon na dahil ibinigay niya lahat ng gusto mo. Hindi sinabi dahil pinagyaman ka ng Panginoon. Hindi. Ang sabi doon, oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Dahil siya ay mabuti. Ito lamang dapat yung dahilan natin kung bakit tayo magpapasalamat. Dahil mabuti ang ating Panginoon. Alam niyo po yung kabutihan ng Panginoon, talagang nakaugat yan sa kanyang nature, sa kanyang pagkatao, sa kanyang karakter. Hindi na yan magbabago. Hindi siya gumagawa ng mabubuti, hindi siya mabuti dahil gumagawa siya ng mabubuting bagay. Gumagawa siya ng mabubuting bagay dahil siya ay mabuti. Yung kabutihan
Natural yan sa karakter ng ating Panginoon. Hindi mo mabubunot o matatanggal sa Kanya yung kabutihan. Sabi po sa isang chapter sa Psalm 100 verse 5, "For the Lord is good, His mercy is everlasting." Now, encouragement po ito sa bawat isa. Bakit? Sa mga panahong mabigat, masakit, yung mga nararanasan natin, pwede tayo magpahinga sa katotohanan na hindi magbabago ang kabutihan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. At ito rin yung katotohanan habang iniisip ko. Balikan nyo yung buong taon, ilang ulit kang nadapa, ilang ulit kang nagkasala, ilang ulit mong nasaktan ng ating Panginoon, and yet binubuhat ka ng kanyang kabutihan. That is why, huwag natin susukatin yung kabutihan ng Panginoon base lamang sa nangyayari sa atin. Hindi mo siya susukatin kung komportable ka, kung yumaman ka, kung naging successful ka. Hindi. Hindi po ito yung kabutihan lang ng ating Panginoon, mas malalim pa. Alam nyo, sa taong ito, may mga, sigurado ako, dahil ako mismo bilang pastor naranasan ko, may mga nangyari sa ating pamilya, sa ating iglesia, na siguro na-confuse ako o nalito ako bakit ito nangyayari. O nasaktan tayo, o ibinaba tayo ng ating Panginoon. Hindi. Sinasabi dito ni David, hindi dahil nangyari ang mga bagay na ito ay hindi na mabuti ang ating Panginoon. Ang masakit sa atin, ang masama sa ating mga tao, sinusukat natin yung kabutihan niya base sa mga bagay na hindi niya ibinigay sa atin. What if sukatin natin yung kabutihan niya na baka kaya hindi niya ibinigay sa atin yung mga panalangin natin dahil hindi ito yung mga bagay na makakabuti sa atin. Nire-restrain ng Panginoon ang napakaraming bagay para sa ating ikabubuti. Now, yung pagpapasalamat natin sa kabutihan ng Panginoon, kung bakit siya nagiging paraan ng pagsamba. Dahil kapag nagpasalamat ka sa Panginoon dahil lamang sa kanyang karakter, persona at kabutihan, despite na nahihirapan ka at nasasaktan ka, ano yung ginagawa mo? Nagtitiwala ka sa kanya. Para bang sinasabi mo na kapag nagpasalamat ka sa kanya, Panginoon, hindi ko man nauunawaan, pero nagtitiwala ako sa pagkilos ng iyong kamay. Yon ang tunay na pagpapasalamat na puno ng pananampalataya sa ating Panginoon. At panghuli, pangatlo, ang sabi po dito, for His mercy endureth. At nung inaaral ko ito, naunawaan ko na hindi pa pala malalim yung mga una nating sinabi ngayon. Ito pala yung mas malalim na dahilan kung bakit ko kailangan magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil tinanggap ko yung awa ng aking ano yung punto? Pag sinabi po natin mercy, actually, unahin natin yung grasya. Pag sinabi natin yung grasya, ibinigay sa iyo ng Panginoon yung isang bagay na hindi ka karapat. Pag sinabi natin mercy, hindi niya ibinigay sa iyo yung bagay na karapat dapat niyang ibigay sa iyo. At ano yun? Kaparusahan ng ating mga kasalanan. Galit ng kanyang ama. Hindi kanya pinalo. Iniligtas kanya. At ito yung pinakadapat natin ipagpasalamat. Sinusubok natin yung kabutihan niya sa mga bagay na hindi at hindi niya ginagawa sa atin. Sabi ngayon ni David, what if baliktarin mo yung isip mo? So atin mo ngayon yung kabutihan niya sa kung paano kanya pinatawag sa lahat ng bagay na ginawa mo sa taon na ito. Alam niyo kung magiging stricto lang yung Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa ng kanyang mga anak, makalumpo na tayong lahat. Baka hindi tayo umabot sa pagtatapos ng taon na to. Ano lang yung punto? Ngayong magpapasalamat tayo sa Panginoon, huwag mong balikan ang lahat lang ng nangyari sa buhay. Huwag mo lang i-acknowledge lahat ng blessing na natanggap mo. Balikan mo yung lahat ng parusa ng Panginoon na hindi niya ibinigay sa iyo.
Balikan mo lahat ng kasalanan mo na pinatawad ng ating Panginoon. Sa buong taon na ito, nadapa tayo. Nagkasala tayo. Nagkulang tayo. And yet, ang sabi ni David, ibinigay ng Panginoon yung kanyang mercy. Yung kanyang awa. Pero hindi lang yung awa. Ang sabi nun, for His mercy endureth forever. It endures. Nagtatagal. Actually, yung salitang endure, hindi na lang naman nagtatagal. Ibig sabihin, may kuwari sa isang boxing match, pag sinabi mong nag-endure yung isang boksingero, ibig sabihin, despite sa lahat ng suntok na kanyang tinanggap, hindi siya bumagsak, hindi siya tumumba. Ganun yung awa ng ating Panginoon. Despite ng lahat ng kamalian at kasalanan natin, nag-endure yung mercy ng ating Panginoon. This means, mercy endures forever. Hindi for a while. Hindi saglit. Hindi sinabi doon, His mercy endures hanggang sa magkasala ka ng matindi. Hindi. Ang sabi doon, His mercy endures forever. The moment na maligtas ka, sa simula ng taong ito, sinustain ka ng Panginoon. At tandaan natin na walang ibang bubuhat sa atin sa susunod na taon kung hindi pa rin yung mercy ng ating Panginoon. Ang sarap isipin na hindi nag-e-expire, hindi na uubos, hindi na bubulok, hindi na sasayang, hindi natatapon yung mercy ng ating Panginoon. Hindi yan nababawasan at hindi yan nakadepende sa sarili nating kabutihan. Saan yan nakadepende? Bumalik ka dun sa huli nating sinabi, for He is good. At dito ko po tatapusin. Dahil sa buong taon na ito, kung hindi makikita ng inyong pagpapasalamat kung sino yung sentro nito, sayang po. Yung kabutihan ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, yung pinaka-ekspresyon niya, yung persona ng ating Panginoon Jesucristo. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, walang mercy. Kung hindi siya namatay sa krus, walang mercy. Walang grace. Wala tayo ngayon dito. Wala tayong pinagkaiba ngayon sa mga taong nasa labas. Dahil yung katotohanan ng kailangan mong ipagpasalamat. Yung mercy na ipinagpapasalamat dito ni David, hindi lang yan dineklara ng Panginoon. Binili yan ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Bawat isang mananampalataya ngayon, alam ko na umuupo tayo ngayon sa ating mga upuan na hindi naging perfecto yung buhay natin bilang mga Kristiyan. Pero dahil nag-endure yung mercy ng Panginoon, nandito ka pa rin at nagpapatuloy. At kung tunay tayo magiging mapagpasalamat, wala tayo ibang dapat ipagpasalamat kung hindi ang kabutihan ng ating Panginoon. Bilang pagtatapos. Itong Psalms 107 verse 1, binibigyan tayo ng isang pundasyon ng pagpapasalamat. Hindi tayo magpapasalamat dahil sa kung ano yung nangyari. Sa lang pagpapasalamat natin, naging mabuti ang aking Panginoon sa pagtulong. Kunin niya man ang lahat ng meron tayo, kahit kunin niya pa yung buhay ng ating buong pamilya, kunin niya yung lahat ng ating yaman, kahit kunin niya pa yung ating iglesia, magpapasalamat tayo dahil mabuti ang ating Panginoon. Yung iba sa atin matatapos ang taon na mas matatat. Yung iba matatapos yung taon na sugatan. Dahil iba-iba naman talaga yung ating pinagdaranasan. Pero lahat tayo magtatapos na ang bumuhat sa atin ay yung kabutihan ng ating Panginoon. Doon po tayo nagkakapantay. Dito po muna natin tatapusin ang ating devotion.